Ang value chain natin ng coconut ay maraming produkto. Sa katunayan, sabi ko nyo kanina na number 2 tayo sa buong bansa. Actually, tama yan. Tama yung statistika natin. But we are aiming to be number 1 by 2030. Yeah. So, balik ako dun sa tanong kung ano yung mga produkto natin. So, kung makikita nyo dito, napakadaming produkto ng coconut. Yeah. From roots, from branches, from fruits. Walang Lahat tapon. Walang tapon. Sa coconut, sa nyog, walang tapon. Ika nga ho. So, meron tayong, of course, very famous tayo sa cocoa water. Tama po yan. Cooking oil. Yeah, Siyempre yung bunot. Tama po yan. At saka Yung yung dyan, yung coconut methyl ester. Kaya, Sir Julius, eto ngayon yung, remember yung DOE, yung B2 to B3, no? Galing yan sa coconut oil natin. Ano yun? Explain nyo po. Ano yun? Yung ating, yung biofuel natin. Fuel. Yeah, biofuel natin para to reduce emissions natin sa carbon. Yeah. Ang programa ng gobyerno at ito ay Republic Act natin noong 2006 pa ito na kailangan natin isulong. So may hakbang ang DOE dati ay 2% ang inahalo natin sa ordinary petroleum natin ng ating biofuel. Ngayon ay 3%. So yung blended na yun ay galing po sa coconut methyl ester. Opo. Imagine. Oh my gosh, Yan. grabe. Tapos may suka rin galing Yeah, sa may coconut. suka at may mga beauty products din ng ating mga coconut. Nandiyan ang sabon, nandiyan ang lotion, nandiyan ang lip balm, okay? At even for medical ay nandiyan na rin. And even soon yung ating aviation fuel. Yun na. Yan, din galing. yan ang breakthrough Imagine, natin. yan yan. ang breakthrough. What a wonder, Yeah. fruit, no? Ang Sobra. coconut, no? Nut. Miracle Coconut talaga nut. yan, It's a no? nut. Isa yung regalo ng Panginoon sa atin. Yeah. Sa Kasi Pilipinas. tinan nyo, di ba ang petroleum, nasa ibang bansa natin hinahango, napakamahal. Coconut, ang dami na natin coconut. Imagine, papo kung aviation fuel, manggagaling na lahat sa coconut, hindi naman tayo naubusan ng coconut. Kaya Sobrang dami. kailangan natin panatilihin yung ating, hindi lang panatilihin, but we have to, magtanim, Magtanim pa, cultivate oo. natin. yung Lumalaki ho ba? sustainability. Lumalawak ang ating farming ng Oo. coconut sa Pilipinas? Yeah, yes po, nasa 3.6 million hectares tayo ngayon. At ang kabuuan ng coconut natin ay 340 million coconuts. Nagsusupply ba tayo sa ibang bansa? Marami. We are number 1 when it comes to export sa products. Number 2 tayo sa production. Sabi na, tama po yung sinabi, Indonesia is number 1 in production. But Yeah. for export, Philippines. Is number Yun nga, kaya nandito kami ni Ma'am, isulong namin ang domestic consumption. Ayun. Domestic awareness. Kasi medyo mahina ho tayo sa domestic. Pero sa pangkalahatang pandaigdigang merkado ay nangunguna ho ang ating Coconut Philippines. Talaga mahina tayo sa consumption. Kami every 2 days, buko juice ang namin. Iniinom sa bahay, fresh Tapos yung tinola, hinahaluan namin ng buko. Punta ho tayo sa coconut Juice. oil. Oo. Mas tinatangkilig ang ating kababayan ng palm oil kaysa coconut oil. Really? Yeah. Kasi mas mahal ang coconut oil? But for health issues, Yeah. ay mas ang ating coconut oil. Pero mas mahal nga. Kaysa Medyo sa, mas mahal ng kaunti. Hindi ba kayang pantayin or babaan yung presyo para yun ang i-consume? Anong Pwede ba po? Ano ba nagde-determine ng presyo? Bakit mas mura si palm oil? Market. Sa coconut Ano oil. nagdedetermine Market ng demand presyo? ba? Oo. Pag hindi masyadong binibili yung produkto, sabi ganun nga ba ni yun? Sir, ay siyempre, Love, supply, mataas and ang presyo. demand. Oo, taas Ma'am. ang presyo. Parang promotion din at ang kulang. So hopefully yung aming first Ay, naku, coconut ma'am. fair. May naisip na ako, Ay, araw-araw, talagang- bigyan nyo kami araw-araw namin babanggitin yung coconut na yan. Ayan, Nakalimutan ko yung coco At ice saka, cream. may yan, coco nandun ice na rin cream. po. Sarap nun. At saka maganda, Ma'am Tintin at Organic Sir pa, Julius, no? By promoting these products, we're helping our coconut farmers. Tunay po yung sinabi nyo na may 340 pesos per day. Yun ang layunin ng gobyerno. Itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga coconut farmers. Yeah. By helping them. Actually, marami ngayon ang programa ng gobyerno para sa ating mga magsasaka. Yung tinatawag nating Coconut Farmers Industry Trust Fund or yung Coco Levy Fund, kung maalala ko nito na napakalaking issue before, no? Yeah. Naging batas na yan, 11524. So kami ngayon sa PCA, kasamang DTI at ibang ahensya ng gobyerno, nagtulong-tulong ho kami para palakasin ho ang kita ng ating mga farmers. Ayan. Ma'am, meron tayong event, no, na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. Ano po ba itong event? Tell us more about it. Kasi this is a triple event. Itong Coconut Fair, plus our Christmas Village Fair, and of course yung Fiesta Haraya, which will feature mga creative industries like performing arts, fashion shows,
And of course, yung mga dancing, singing. So parang kung pupunta kayo dito sa aming event, kasi medyo side by side na ito sa SM Mega Mall from halls 1 to 3, sabay-sabay yung Christmas Village, Coconut, and Fiesta Haraya. Uy. Ang daming performing arts from Mindanao and Visayas. I wonder kung pwede i-incorporate yung coconut dun sa mga events, no? Parang sa fashion and performing. Of arts. course. Fashion. Kasama nga yun, sabi ni Good Ma'am eh. point. Oo, Nandun fashion, daw. may fashion It's show about- ba? Na, Yeah. It's about culture and arts. Oo. Yeah. Kasi may non-food na rin na coconut products, may shoes, may bags, which will be showcased during the fair. So talagang punong-puno Yun na, ang makikita fashion. mo. Oo. Sige, invite And- nyo na, ma'am. Oo. Invite nyo na sila. So you're all invited to the triple event happening on December 2 to 4, yung aming Coconut Fair. Yung Christmas Village, medyo mauna, November 30 to December 4. And this will include yung Fiesta Haraya featuring the creative industries of Visayas and Mindanao.